Napakarami na naman nga natin mga maring nahuling mga isda at ang mga tanim nga natin dito ay talagang patuloy na nagsisipaglaki. At eto nga yung mga kaganapan nga dito tuwing umaga at eto nga sila Kuya Mark kaya nagsisipaglinis nga rin dito. Ito naman nga yung update nga natin sa kabila mga mare. Ang dami na nga rin talagang bunga ng upo nga natin ay talagang paldong-paldo. Hindi nga lang upo pati na nga rin etong peche na itinanim nga ni tatay bala second batch na nga to nagsisipaglaki na nga rin kaya nakakatuwa at makakabenta nga ulit tayo. Eto naman ngang mais natin, sabi ko maglalaga ako, lagi kong nakakalimutan sa sobrang busy ko nga sa eskwelahan. Napakasarap ng peche kung igigisa mo nga siya sa sardinas, pwede rin nga sa tokwa at adobo. Pagkatapos wala nila tatay dito sa kabila, pumunta nga sila dun sa kabila para nga mangisda dahil nga may huli na naman nga yung screen. Isa nga to sa nakakatuwa dito sa nabili natin mga mare, malapit nga lang sa isdaan at libre pa nga tayo nakakapangisda. Yung pwedeng maging dalawa nga iputahe nga natin na libre nga lang parehas. Halimbawa magigisa nga tayo ng gulay, tapos nga ipapaksyo naman nga natin itong mga tilapia. Kapag kasi ganitong buwan talaga, marami talaga tayo dito mga maring nahuhuling isda. Tulad yan, eto nga yung nahuli mga mare. Sabi hindi daw to kinakain, pero sabi naman kinakain din daw. Ano ba talaga mga mare? Kala tuloy namin nag-asawahan na yung arroyo sa kayang flower horn, kaya ganyan ang itsura, yung pala talaga may tawag nga dyan. Tagal na rin kasi ni tatay mga mare nangingisda, ngayon lang din talaga ako nakakita ng ganitong isda. Para siyang bulik na parang tilapia, ganun mga mare. At eto nga yung mga tagak nga dito, tingnan nyo naman ang gaganda ang puputi. Alala ko kasi dati si tatay kapag nga nag-aararo sila ay talagang sinusundan nga sila ng mga ibon na yan. Pero ngayon hindi ko na ngayon makikitang masusundan nga si tatay yan dahil nga hindi na nga siya nagsasaka. Pero ayun nga si tatay nagre-request nga na gusto niya nga ulit magsaka mga mare kaya naghahanap nga kami ng buwisan kahit papaano. Para kahit papaano may libangan siya ay meron din tayong libreng ang bigas na bago. Pumili nga lang sila ng ilang peraso, mga 4 nga lang to at malalaki na. Itong mga ganitong size nga mga mare na isda na sa 150, 200 na nga yung mga ganyan kasi higit 1 kilo yan. Kaya ayan pagkatapos ay nilinis na nga rin nila mga mare dahil itong uulamin nga nila ngayong araw. Ito nga si Alvin, tinanong ko kung kamusta nga siya sa bukid, ganyan. Sabi niya masaya naman nga daw siya sa palaging ulam nga ang isda. Kahit kami naman hindi naman nakakawasawa talaga yung ganitong ulam mga mare. Abay lutuin mo lang ng iba't ibang putahe ay ulam pa rin nga. Naikwento ko na rin sa inyo to ng paulit-ulit pero ayun nga mga mare talagang gusto nga namin dati. Meron nga dyan ginataan, adobo, paksiw, prito, daing. Lahat nga ng klase ng luto dyan ay natikman na nga namin mga mare pero hindi talaga yung nakakasawa kasi palaging sinasabi ni mama di hamak na mas masarap to kaysa sa tuyo. Di naman kaya mas masarap nga ito kaysa sa asin ng ulam mo, o di ba mga mare? Tama naman nga yun si mama. Kung sa ibang bahay nga ibinibili pa nga ito, dito nga sa atin ay hindi na natin kailangan bumili dahil meron na nga tayong sariling isdaan. Akala mo naman talaga sarili nating isdaan yun pero nakakatuwa kasi may mga ganun lugar na libre nga lang pinagkukuhanan. Kaya sa kabila ng binabaha nga itong lugar natin ay malaking bagay nga rin mga mare at ang nakakatuwa doon hindi nga binaha ngayong taon yung ating lupa dito masyado. Kaya itong mga tanim natin ay talagang okay na okay pa nga mga mare. Kung nga silang magsipag-uwi dahil nga hindi umulan nga kanina kaya kailangan nga nilang magdilig para nga syempre may tubig nga itong mga halaman. Kasi syempre kapag nga nagtatanim tayo kailangan din talaga natin alagaan para sa ganun ang bunga ay magaganda nga rin. At sabi pala ni tatay pati pala okra ay magaganda nga rin dito mga mare kaya pinakita nga niya. Mukhang okra nga na to mga mare, ito yata yung maganda nga yung bunga. Yung kasi talagang okra na kahit nga maliit pa ay matigas na pero may okra naman kahit sobrang haba na ay talaga naman nga mga mare pwede pa. Dati talaga hindi ako kumakain ng okra mga mare, totoo yun kasi akala ko hindi masarap. Alam ko maraming makakarelate dyan yung mga mare yung parang sipon yung ganyan yung itsura. Kaya marami sa atin talaga na hindi nga natin natitikman nga yung okra pero nung natikman ko masarap pala siya. Lalo na kung ipiprito mo siya mga mare tapos isasawsaw mo nga siya sa toyo na may kalamansi, itry nyo sobrang sarap. Nakatikim nga ako nun, mas gusto ko na yun kaysa nga sa eggplant. Kaya nga mga mare English bawal nga daw kapag Tagalog. Etong mga itik nga natin ayan nandito na naman nga sa labas at nangingitlog na nga rin pala kahit papaano. Kaya nga lang naging may ilap ata kaya nagsisipag takbo. Pero kapag nakita naman nga napapakainin sila abay lumalapit nga mga mare. Lord maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.